Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, bibigay ko sa inyo mga top features na pwede natin makonsider dito sa Infinix Smart 20. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, pag-uusapan natin or i-review natin itong Infinix Smart 20, and our topic is yung top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to. So si Infinix Smart 20, recently lang lumabas ito sa Philippines ngayong February 2026, at grabe, sobrang mura lang na itong smartphone na to. So ang kalaban niya sa market is yung very popular din na Tecno Spark Go 3 mga idol. Pero sa Tecno Spark Go 3, marami pong na-disappoint doon sa smartphone na yon, kasi when it comes sa specifications niya, medyo may hindi tumutugma or parang downgrade na nangyari compare sa Tecno Spark Go 2. And then, nilabas ni Infinix itong pangmalupitan na Infinix Smart 20. So itong smartphone na to, grabe when it comes sa specifications niya, sobrang solid for its price. Pero ano nga muna ba ang SRP neto? So ang Infinix Smart 20, when it comes sa kanyang SRP, ang 4GB 128 po neto ay naglalaro sa hanggang 5,500 pesos. Yung 4GB 64 naglalaro sa 4,500 pesos. Pero magandang balita mga idol, itong si Infinix Smart 20 sa online, dito sa ating view products, i-tap nyo yung video na yan, may lalabas niyang product link, i-click nyo yan dahil mura nyo lang po makukuha dyan ng Infinix Smart 20. Yung 4GB 128 pwede nyo makuha ng 4,000 pesos kasi may kasama pa po yung special voucher galing dito sa ating video. So pa-thank you yan or pala collaboration yan ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na gustong bumili ng Infinix Smart 20. Ang laki po agad na makukuha yung discount dahil nanood lang po kayo sa ating video. So syempre, marami nagde-decide, maganda nga ba talaga ang Infinix Smart 20? So, kaya ngayon, i-share ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to. Unang-una mga ka-J-Vlog, syempre, yung kanyang overall design. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na mukhang iPhone, especially yung Sunlight Orange neto, ito na ang para sa inyo. Kasi mga ka-J-Vlog, pag bumibili rin naman ng smartphone ng isang consumer, design and aesthetic ang isa rin nilang napupusuan. Ako rin naman nung lumabas yung iPhone 16, nung nag-redesign, bumili agad ako niyan dahil doon sa kanyang napagandang design. At kumbaga very unique siya. Even the 17 Pro Max, bumili ako niyan dahil nga unique yung design. So, eto, kung naghanap kayo ng smartphone na mukhang iPhone, eto na ang marerecommend ko sa inyo. Tingnan nyo naman ang itsura neto mga ka-J-Vlog, di ba? Mukha talaga siyang iPhone sa malayuan. Ayan, oh. Pero pag malapit na ngayon, mahalata nyo, ay, ano pala siya, Android. Pero in fairness, when it comes sa kanyang camera module dito, mukha siyang iPhone 16 pag ganyan yung pagka-silhouette niya. Pero pag tinanggal mo ng ganyan, mukha naman siya ngayong iPhone 17 Pro Max, di ba? Again, inspired lang yung design niya, hindi naman siya fully copy. Inspired yung design niya, especially yung color orange. And tingnan nyo to, natuwa ako dito eh. Even yung wallpaper, mga idol, or yung text ng wallpaper niya ay very identical din sa sa iPhone. Ewan ko makita dito. Mga darker. Ayan, no? Yung ganyan, di ba? Sa iPhone din meron yan, eh. And even the wallpaper, mukha talaga siyang iPhone. So, again, mga ka-J-Vlog, design and aesthetic, kung i-rate ko to, perfect 10, at isa to sa magandang feature na mo-consider natin sa Infinix Smart 20. Next, yung kanyang processor. Yung iba, I know, medyo nagiging skeptical sa processor na ma-offer neto. Again, kung magkano lang naman siya nakuha. Yung MediaTek Helio G81, mga ka-J-Vlog, okay na okay po yan ang processor for a budget smartphone. Lalo na dito. Kung makuha nyo to ng 4,000 pesos, definitely, napakasulit po ng processor na yan. It can handle yung mga basic needs din naman ng mga consumers natin at nakakalaro rin naman tayo dito. So, nag-download na ako ng mga few games dito, nalalaruin natin sa ibang video of course. And let's try Matic dito, ML Honor of Kings, kayang-kaya to. Pero sa WoWa and Genshin, titingnan natin kung makakalaro ba tayo sa Infinix Smart 20. Pero again, when it comes sa basic tasks or casual things, social media, nanonood lang naman, or online business, navigating, maganda po ito mga ka-J-Vlog. Even sa mga opening of apps, hindi naman po mabagal itong Infinix Smart 20. Next, yung kanyang screen size. So, ito yung isang panalo sa Infinix Smart 20 compare sa Tecno Spark Go 3, yung kanyang screen. So, malaki yung screen na ma-offer neto. So, meron siyang 6.78 inches IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p po ito mga idol. At ang maganda dito sa Infinix Smart 20, ayan no,
naka-punch hole display po itong smartphone na to compare doon sa kanyang competitor or yung counterpart na Tecno Spark Go 3 na dinowngrade nila yan. Ang daming na-disappoint na dinowngrade ni Tecno yung display ng Tecno Spark Go 3 from punch hole naging notch. Ginawa na nila yan sa Spark Go 1S na hindi naging mabenta rin. From punch hole naging notch, naging punch hole, naging notch ulit. Ewan ko sa trip ni Tecno kung ano bang gusto nila. Kasi hindi nila kaya maging consistent, di ba? Pagdating sa ng smartphone. Pero dito sa Infinix Smart 20 mga ka-J-Vlog, yun ang talagang main advantage nito sa Tecno Spark Go 3. And when it comes sa brightness loads, kamusta ba brightness nito? Kasi gagamitin ko to sa motor or gagamitin ko siya as a navigating tool. Hindi siya too bright, hindi siya ganun kalakas, pero maganda naman dito. Meron siyang I think meron siyang high brightness mode naman. Ayan, So high brightness mode, increase brightness in strong light with an increase in power consumption or temperature. So yun, when it comes sa needs of brightness niya, definitely mas panalo pa rin yung Oppo A6X or Oppo A60 ngayon na ang taas ng needs of brightness. Pero dito, it's not too bright, not too low, nasa average level, kayang-kaya naman or pwede rin naman gamitin for outdoor navigation itong si Infinix Smart 20. Next, yung kanyang RAM at ROM. So sa RAM at ROM, okay sa kanya, feature niya rin niya kasi usually iba, may nakikita pa rin ako for price ng 4,000 pesos, naka-offer ng 64GB. So, dito meron siya 64GB. Kung makuha niyo yan ng mas mababa pa or sagaran pang 3,000 or below 4,000, all goods yung 64. Pero maganda kasi dito sa 128 niya, pwede niyo rin makuha ng 4,000 pesos. So, again, for me, kung mamimili kayo between the 4GB 128 and the 4GB 64, dito na, wag na kayong mag-alanganin. Ito na kunin nyo, wag na yung 64GB. Kasi few hundred of pesos, sabihin na natin sa 1,000 piso lang naman, mga ka-J-Vlog, mas better yung ma-offer na 4GB 128 neto. At ang maganda pa dito sa Infinix Smart 20 is of course, naka-Android 16 po ito out of the box. Compare sa mga previous na Smart, is naka-Go edition po sila or yun, naka-Android Go. Ito po full Android na. Finally, nakinig naman na ngayon si Infinix na it's about time na tanggalin na nila yung Go edition, especially Smart Series. Kasi sayang yung potential compared sa mga before na mga ganda yung processor pero naka-Go, naka-limit kumbaga. Kasi pag naka-Go tayo, merong kumbaga may certain limitation when it comes sa features ng Android na hindi natin nakikita sa Go Edition. And of course, mga ibang application hindi rin support ng Android Go Edition. Pero dito, Android 16 right out of the box compared din sa Tecno Spark Go 3 na naka-Android 15. So, yan yung isa magiging pambato natin sa Infinix Smart 20, yung Android 16 niya. Kasi yung iba, hanggang ngayon, is naka-Android 15 pa po ang lumalabas. Even yung Oppo, I think naman yung Oppo may naman yan may update. Pero dito sa Infinix, wala kasi silang track record when it comes sa software update. Kaya siguro, sinagan na nila ng Android 16, baka hindi ma-update, at least matagal nyo magagamit, di ba? Next, mga ka-J-Vlog, yung battery. So, yung battery, I know sa iba nalilitan na sa 5,000 plus mAh. Ito ay 5,200 mAh battery capacity. For its price, okay pa yan. Fair pa yan, mga ka-J-Vlog. At malaki pa naman yan, no worries. And na-try ko naman na dito, kasi di ba pag nagda-download ka dito ng full resources, especially pag WoA or Genshin, hindi mo dapat hindi mo i-off yung smartphone. Ang tagal ng standby time niya, superb naman siya, and even nung naglalaro ako, matagal din naman siya malobat, to be honest. So, medyo may konti lang disadvantage when it comes to charging rate, dahil 10 watt charging rate lang po ito, mga idol. So, yun lang nakaka-disappoint na dapat ngayon 2026, kisa talaga ang 10 watts. Pero dito, 10 watts kung ite-turn mo sa 5,200 mAh battery capacity nito, mga hours, 1 hour 30 minutes or hindi, 2 hours talaga mo full charge nyo itong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa top features ng Infinix Smart 20, so far so good naman itong smartphone na to. Ang dami niya mo offer na mga gandang specification for a price tag na 4,000 pesos. And wag na kayo mag-alanganin pa. Ito na rin ang magandang i-recommend para sa inyo ngayon 2026. For me, ito yung isa sa top budget smartphone, around 4,000 pesos. At gagawa rin tayo ng video about dyan. At kung interested kayo dito sa Infinix Smart 20, wag na kayo magdalawang isip pa, mga ka-J-Vlog. Usually nakikita ko mga consumers bumibili ng mga Smart Series or Tecno Go series, ginagamit nila sa navigating tool. So kung motor taxi rider kayo or delivery rider na may certain budget sa pagbili ng smartphone or gagamitin nyo lang as a navigating tool, maganda rin po i-recommend to. Dahil itong si Infinix Smart 20 ay merong IP64 water and dust resistant. So pwede siya mabasa sa tubig, wag lang pong masubmerge, okay? Syempre, screen size and all,
perfect na perfect as a navigating smartphone etong si Infinix Smart 20. Kumbaga, all-rounder din ito. Pwede siyang gamitin for work. Bigay nyo sa anak nyo first smartphone nila, for educational purposes, for entertainment purposes, pwede si Infinix Smart 20. Kaya kung gusto nyo rin ng isang smartphone na mukhang iPhone 17 Pro Max, ito na para sa inyo. Get the Sunlight Orange dahil doon para may appreciate nyo yung design nitong Infinix Smart 20. Again, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang dyan ng Infinix Smart 20. At nyo lang yan, lalabas yung link, i-click nyan, agad-agad magkakaroon na kayo ng special voucher para sa smartphone.